Welcome back sa ating mga balitang basketball. Marahil maraming nga ho ang nagtatanong kung bakit hindi nakakalaro itong si Al Horford ng back-to-back game sa Golden State Warriors mga idol. Despite na doon sa Boston Celtics ay healthy naman siya at nakakalaro kahit na back-to-back pa. Well, sa puntong ito mga idol ay iniingatan lang talaga siya ng Golden State Warriors, especially kay Coach Steve Kerr. Nais niya na maging fresh itong si Al Horford sa pagpasok nila sa playoff kung saan doon ay makakatanggap na siya ng mas mabigat na minuto. Sa ngayon, ayon sa pinakalitas na impormasyon, hindi muna siya makakalaro sa kanilang laban versus Memphis Grizzlies. Bagkos siya ay makakabalik mga idol versus LA Clippers kung saan mas mabigat ang match-up doon sa mga big man kasama si Ivica Zubac and Brook Lopez. Mas kinakailangan po ng Golden State Warriors ang kanyang serbisyo doon para sila'y matulungan. Kaya sa Memphis Grizzlies hindi muna siya makakalaro pero sa Clippers ay babalik na siya. Kakaiba itong Boston Celtics na ating makikita sa season na ito. Ayon kay Jaylen Brown ay dapat na tayo'y masanay na sa ating makikita for the first time sa loob po ng isang dekada. Ito ang Boston Celtics nagsimula sa 0-3 na record sa pagbubukas ng season na ito. Marahil maraming nga ho ang nawala sa kanila, si Kristaps Porzingis, si Jrue Holiday at yung iba pang mga role player nila, si Kornet. Labis pong naapektuhan ang Boston Celtics sa mga apron rules ng NBA sa first and second apron. Ang layunin kasi ng mga apron na yan ay panatilihing balanse lamang ang kompetisyon sa NBA. Kaya sa ngayon ay nahihirapan itong Boston Celtics sapagkat mukhang nag-back to zero sila, especially sa ngayon na wala pa si Jason Tatum. Siguro para sa iba dyan ay lumalabas na ginigiba ng NBA ang mga super team. Well, parang ganun na nga. Pero kung totoosin kung nagawa ng OKC na magkampiyon, definitely magagawa din naman ng ibang koponan na magkampiyon. Kaya malaking hamon din yan sa ngayon para sa Boston Celtics. Pero syempre, kung babalik na si Jason Tatum ay magiging okay naman to ang lahat ng ito para sa kanila. Sa ating huling balita naman na overused daw itong si Luka Doncic. Mabibigat kasi ang kanyang minuto at mabibigat na mga numero ang kanyang kinakamada. Tila napagod daw ang kanyang hita. Well, eto po mga idol ang totoo. Wala pong kinalaman ang overuse sa kanyang hita, sa kanyang leg contusion injury na siyang magpapa-sideline sa kanya sa loob ng isang linggo. Meron din kasi siyang left finger sprain. Yung sa kanyang leg contusion mga idol ay posibleng tinamaan po ito ng tuhod o natamaan ng siko o kung ano, pero walang kinalaman dito ang overuse kung nakakatanggap man siya ng mabigat na minuto galing sa Lakers. Pero hindi may tatanggi mga idol na malaking impacto para sa kanila na siya ay ma-sideline, especially sa ngayon na wala pa si LeBron. So yan po ang malaking katotohanan kay Luka Doncic mga idol. Hindi po siya na overuse, sadyang natamaan lang talaga ang kanyang hita. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.